Sa Kremlin, nangangamba na silang tuluyan ng naipit ang digmaan sa Ukraine, lalo na ngayong inanunsyo ng Estados Unidos na pansamantala nilang itinigil ang kanilang mga pagsisikap bilang tagapamagitan. Biglang napag-usapan muli sa Moscow ang posibilidad ng diplomatikong pag-aayos ng digmaan sa Ukraine. Ipinahayag ng panig ng Russia na ang huling resulta ng sigalot ay maaaring nakabatay sa kompromiso at di umano'y ang kompromiso rin ang hinihikayat ng Russia. At ngayon, sinasabi ng mga source ng kanluraning media na si Putin ay nasa sanggandaan kung tatapusin na ang digmaan o susunod sa modelo ni Stalin ng diktadura at malawakang pagdanak ng dugo sa digmaan. Ako si Alexi Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Romka, gawin mo nang marinig nila. 3 beses na ora. 3 beses. Hurra! 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 Matapos bisitahin ni Vladimir Putin si Xi Jinping sa China, biglang napag-usapan sa Moscow ang posibleng diplomatikong pag-aayos ng digmaan sa Ukraine. Ipinahayag ng panig ng Russia na ang huling resulta ng sigalot ay maaring nakabatay umano sa kompromiso. Kasabay nito, patuloy iginigit ng Russia ang lehitimong interes nila sa pandaigdigang entablado. Ipinahayag ito ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation Sergey Lavrov na kilala bilang baliw na kabayo. Sinabi niya na nauunawaan ng Moscow na ang pangwakas na pag-aayos ng tinatawag nilang krisis sa Ukraine ay magiging resulta ng kompromiso. Ayon sa kanya, ito raw ay pinatutunayan din ng posisyon ng pamunuan ng Russia na pumapayag sa parehong negosasyon at pagpapatuloy ng labanan. Susunod, pasensya na, babanggit ako ng sipi mula kay Lavrov. Ang Pangulo na si Vladimir Vladimirovich Putin, kamakailan lang, habang nagkokomento tungkol sa aming mga pag-uusap sa Amerika ukol sa krisis sa Ukraine, ay nagsabi na mayroon kaming prinsipyong posisyon at makakamit namin ito alinman sa pamamagitan ng negosasyon o sa panahon ng espesyal na operasyong militar. Nauunawaan naming ang pinal na pag-aayos ay resulta ng kompromiso tulad ng ibang isyung kinasasangkutan ng ilang bansa. Ngunit ang problema para kay Vladimir Vladimirovich, ang kalbong diktador, ay ang mga negosasyon ay sa pagitan ng tatlong panig na kapos lahat. Ngayon si Marco Rubio. Si Rubio, ang kalihim ng Estado ng Estados Unidos, ay diretsang nagsabi na, sabi niya, hindi namin nakikita ang saysay ng pagpapatuloy ng mga negosasyon na ito sa pagitan ng Russia at Ukraine sa pamamagitan ng US bilang tagapamagitan tungkol sa pagtatapos ng digmaan kasi wala namang napupuntahan. Sabi niya, paikot-ikot lang kami at yun lang lahat. Bakit pa namin uubusin ang oras namin dito? Pagkatapos, inulit ni Lavrov ang pahayag ng mga interes ng Rusya sa pandaigdigang entablado ay lehitimo at naayon sa charter ng UN. Sabi niya, ipinaglalaban ng Moscow ang pagkakapantay-pantay ng mga estado. Hindi pakikialam sa panloob na usapin at pagtatanggol sa karapatang pantaw kasama ang mga karapatang pangwika at panrelihiyon. Ayon, kasi kapag ang mga Ruso, itong mga parang hindi sibilisado at hindi naliligo na nilalang, nagsasabi na ipinaglalaban daw nila ang prinsipyo ng hindi panghihimasok sa panloob ng mga usapin, bakit kayo sumugod sa Ukraine? Anong karapatan ninyong makialam? Nagsasabi pa kayo tungkol sa Donbas, tungkol sa Revolusyon ng Dangal, tungkol sa Maidan, at kung ano-ano pa na tinawag ninyong kudeta ng Estado. Anong karapatan ninyong makialam? Bakit kayo nakikialam sa panloob na usapin ng ibang bansa? Sino ba kayo? Mga barbaro lang kayo. Talagang nakakatawa kapag si Lavrov, na parang mabangis na kabayo, ay nagsasabing ipinaglalaban nila ang prinsipyo ng hindi panghihimasok. Ayon pa kay Lavrov, itong mga interes na ito ang itinuturing ng Rusya na makatarungan batay sa internasyonal na batas. Hindi niya nilinaw kung sa anong anyo nakikita ng Rusya ang posibleng kompromiso para matapos ang digmaan. Pero bakit biglang ganitong uri ng pananalita? At ngayon, isinulat ng Bloomberg na ang kawalan ng tagumpay sa harapan, dumaraming mga pagkatalo, lalong nagiging matagumpay na pag-atake ng mga drone ng Ukraine at ang krisis sa ekonomiya na sinamahan pa ng madalas na pagkawala ng internet dahil sa utos ng mga ahensya ng seguridad ay nagtutulak sa mga opisyal ng pamahalaan ng Rusya na mas realistiko ng tingnan, sa wakas, ang digmaang kanilang isinasagawa. Ang pagkabalisa na nagsimulang lumitaw sa lipunan ay nararamdaman din ng maraming miyembro ng elite. Naniniwala ang mga elite at ilang opisyal ng Kremlin na ang tunggalian ay umabot sa wala ng usad at wala silang nakikitang solusyon.
Si Vladimir Putin, ayon sa isa sa mga source ng Bloomberg, ay balak pang ipagpatuloy ang digmaan. Siya naman ay isang malupit at dugong uhaw na nilalang, kaya ano pa ba ang aasahan mo? Pero gusto rin niyang tapusin ang digmaan bago matapos ang taon. Pero siyempre, kagaya ng dati, sa sarili niyang mga kondisyon, kabilang na ang ganap na kontrol sa Donbas. Gusto rin ni Putin na makipagkasundo sa Europa sa mas malawak na usaping panseguridad na magpapatibay sa mga nasakop ng Moscow. Interesante dito na si Putin, gaya ng napansin ninyo, ilang linggo na si Putin at ang buong grupo niya ay nagsasalita tungkol sa kagustuhan nilang makipag-usap sa Europa. Iminumungkahi nila sina Gerhard Schroeder at Angela Merkel bilang mga tagapamagitan o kinatawa ng Europa. Pero bakit? Sinabi ng mga Amerikano, magpunta kayo sa impyerno, mga marurumi at mababangis kayo. Paano ba kayo makakausap sa negosasyon? Sinabi ni Putin na handa silang makipag-usap sa mga Europeo. Ilang diplomatang Europeo ang nagsabi sa Bloomberg na madilim ang atmosfera sa mga koridor ng kapangyarihan sa Rusya. Nagkaroon ng pagkakabarahan sa labanan at ang mga Ukrainian na drone ay hindi lang ginulo ang operasyon ng mga kumpanya ng langis, kundi dinala rin ang digmaan sa Moscow. Noong gabi ng Mayo 17, halos 600 drone ang nagsagawa ng pinakamalaking pag-atake sa rehiyon ng Moscow mula simula ng bigmaan. Tinamaan ang mga pasilidad ng enerhiya at kumpanya ng depensa, kasama ang Sheremetyevo Airport. Ngayon, dahil sa matinding takot sa mga drone, si Vladimir Putin ay hindi na pumupunta sa mga rehiyon. Lumilitaw na lang siya sa publiko sa Moscow, rehiyon ng Moscow at Petersburg na may pinakamalakas na depensa laban sa impapawid na banta. Ang paghinto niya sa paglalakbay sa bansa, kasabay ng pagdami ng mga pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine, ay umabot na sa 176 na araw, 176 na araw. Si Putin ay lumalabas lang mula sa kanyang bunker sa Moscow, Petersburg at kung saan-saan lang sa rehiyon ng Moscow. Walang ganito kahit noong COVID pandemic. Kahit noong may COVID pa, mas madalas pang lumalabas si Putin sa mga rehiyon. Ngayon, 176 na araw na siyang duwag at takot lumabas kahit saan. Hindi pa rin nabawasan ang ambisyon ng diktador ng Kremlin na sakupin ang Donbas dahil napaniwala siya ng mga pangunahing leader ng militar na posible itong magawa bago magtaglagas, ayon sa Financial Times. Gayunpaman, hindi lang tumigil ang pag-usad ng hukbong Ruso. Sa pagtaya ng Intelligence Directorate ng US Department of Defense, matapos patayin noong Enero ang mga terminal ng Starlink satellite internet para sa hukbong Ruso, napalaya ng sandatahang lakas ng Ukraine ang halos 400 kilometrong kwadrado. Mas madalas nang nagko-contra-attack ang unit ng Ukraine gamit ang mga drone, kabilang ang mga droning panlupa kasama ang impanterya. Sa ngayon, hindi pa rin nakakamit ang tagumpay dahil sa kakulangan ng tauhan. Pero hindi na lang nagtatago sa depensa ang hukbo, di tulad noong 2025. Ayon kay Ministro ng Depensa ng Ukraine na si Mikhail Fedorov nitong linggo, malaki ang naipabagal ng Ukraine sa opensiba ng kalaban at unti-unti nitong nababawi ang inisyatiba. Naghahanda siya ng mga reforma para makahikayat ng mas maraming sumali sa hukbo, ibig sabihin magkakaroon ng mobilisasyon sa ibang anyo. Bagaman aminin natin na nanatiling hindi popular ang sapilitang pagpapasundalo sa Ukraine, napagod na sa 5 taon ng tuloy-tuloy na malawakang digmaan. Itataas ang sahod ng mga sundalo, lalo na sa impanterya, at maghahanap ng paraan para makahikayat ng recruit, mapahusay ang pagdideploy ng mga tropa, at palawakin ang paggamit ng mga drone, kabilang ang mga droning panglupa. Kahit ang pinaka-agresibong Russia na tagapag-ulat ng militar ay di na nananawagan ng mobilisasyon dahil alam nilang wala rin mangyayari dito. Matindi ang kompetisyon sa sandatahang lakas ng Ukraine. Kinokontrol nila ang unahan gamit ang mga drone, kaya ang pagpadala ng maraming tropa ay magdudulot lang ng mas maraming kaswalti, hindi ng pagbuta sa depensa. Dahil sa laganap na paggamit ng drone, hindi na epektibo ang taktikang paglusot ng mga sundalong Ruso na mula pa noong nakaraang taon ay bumubuo ng maliliit na grupo ang kadalasan tig-2 para makalusot sa mga puwang sa depensa ng Ukraine, kahit na 70 sa bawat 100 sumusugod ang nalalagas. Sa ganitong sitwasyon, biglang sinabi ng Kremlin na di umano'y handa silang makipagkompromiso. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.